Ipinakilala siya ni Bong bilang isang mid-level na tao mula sa King Guild at binigyan siya ng ilang papuri, sinabing marami na siyang narinig tungkol sa kanya. Tinanong ni Kim kung si Suko ang kanilang guild master at tumango siya upang kumpirmahin na gusto ng kanyang master na sumali siya sa kanilang guild. Nagulat si Bong na tila iba na si Suko ngayon. Dati siyang malambot ang puso at nag-aalala, pero ngayon ay walang pag-aalinlangan niyang pinapaandar ang kanyang espada at mukhang mas malakas na. Tinanong ni Bong ang tungkol sa laban na hinahabol nila si Suko at sinabi niyang hindi siya ganong klaseng tao na gagawa ng kaaway. Tinanong ni Kim kung may nakuha na silang impormasyon at sinabi ni Suko na malalaman din nila iyon sa kalaunan. Pati ang asosasyon ay naisip ang torturin sila pero ang ideyang iyon ay hindi siya komportable. Ang pag-alis sa guild ay talagang nagbigay sa kanya ng maraming iniisip. Binanggit niya na nang sumali siya sa subjugation mission, hindi niya mapigilan ang sarili niya, na maaaring resulta ng torture na naranasan niya. Karaniwan siyang sensitibo sa ganitong mga bagay pero noon ay wala siyang naramdaman. Nagtataka siya kung dahil ba sa mga taong kasangkot ay mga kriminal. Nahihirapan siyang intindihin kung bakit hindi niya mapigilan ang sarili na pumatay, pero sa kaibuturan alam niyang ang tunay na problema ay talagang nasiyahan siya dito. Humihingi siya ng tawad sa kanyang ego, sinasabing ayaw niyang magdulot ng stress sa sinuman. Binanggit niya na alam niya kung sino ang dapat tanungin tungkol dito at naisip ang Demon King dahil may ginawa siya sa kanya. Nakita siya ni Bongo at humingi ng tawad para sa sitwasyon. Tinanong niya kung nakausap na ba niya ang mga ito at sinabi ng lalaki na sinusunod lang nila ang utos ng kanilang boss. Binanggit niya na mga bata pa sila dahil hindi pa sila gaanong bihasa at sumagot ang isa na dahil mas malakas siya. Gusto niyang makipagkita siya sa guildmaster pero marami silang kailangang asikasuhin kaya kailangan nilang umalis. Kim ay may naramdaman at tinanong kung may iba pang nakarinig nito. Napansin nila ang mga yapak ng Smurf Guild na papalapit at nagulat sila sa kanilang napakaraming bilang. Nagtataka siya kung narito ang buong guild at kung palagi ba silang ganito ka-paranoid pero hindi siya nag-aalala kahit kaunti. Sinabi niya sa kanyang kasama na kontaken ang kanilang guild pero sumagot ito na nai-report na niya ito. Sinasabi ni Kim na magpadala ng isa pang mensahe dahil kaya niyang hawakan sila. Ine-activate niya ang kanyang bilis na kasanayan at sobrang nasasabik siya para sa laban. Naglalakad-lakad siya sa paligid ng mga manlalaro at hindi nila siya maabutan, na nagiging sanhi ng kanilang galit habang sumisigaw sila tungkol sa kung gaano siya kabilis. Lumabas ang mga ego at sinabi ni Bongo sa lahat na suportahan siya dahil nag-iisa siya. Iniisip ni Kim na hindi siya makaramdam ng kahit ano habang pinapabagsak siya tulad ng isang mabangis na hayop at tumatawa dahil handa na siyang ilabas ang kanyang pakana. Bigla na lang may malakas na pagsabog at lahat ay nagulat, pero siya ay maayos na nakaiwas at nanatiling nakatayo. Umiti siya at sinabi na hindi niya inaasahan iyon dahil nakuha niya ang item sa pamamagitan ng pag-aalis sa dating may-ari nito. Sumingit si Bongo na ang lalaking ito ay si Choi Min-suk, ang leader ng Smurf Guild, na nagmungkahi na magtulungan sila dahil magkatugma ang kanilang mga vibes. Habang nakabitin ang alok sa hangin, lumilipat ang kwento sa madilim na bahagi ng tore kung saan naglalakad ang mga masasamang manlalaro at walang pag-aalinlangan na pumapatay. Sila ay kilala bilang mga pulang manlalaro. Halos imposibleng subaybayan sila ng legal. Ang mga tao ay maaari lamang magbantay sa mga pasukan ng tore, harangan ang mga daanan ng pagtakas. Sa gitna ng kaguluhang ito ay si Choi Min-suk, na dati nang namumuno sa Smurf Guild. Ngayon siya ay isang wanted na kriminal. Hindi maintindihan ng aming anak kung bakit may taong katulad ni Min-suk na handang ipagsapalaran ang lahat para lamang sa kasiyahan ng pagpatay. Min-suk na walang pakialam na nagtanong kung gusto bang magtrabaho ni Kim dahil mukhang bagay siya sa kanila. Sinabihan ni Kim si Min-suk na tumahimik at tigilan ang paghahambing sa kanya sa basura. Pero bago pa man lumamig ang tensyon, isa sa mga miyembro ng Smurf Guild ang sumabat, nagtatanong kung paano nagkaroon ng lakas ng loob si Kim na magsalita ng ganoon. Sa isang iglap, nilamon ng apoy ang lalaki. Si Kim ay natigilan sa gulat habang sinabi ni Min-suk na iyan ang kapalit ng kanyang pagmamalabos. Ang iba ay nagsimulang magbulungan, sinasabi na ang lalaking ito ay ang deputadong nakahiga na ngayon sa lupa. Min-suk ay nagrereklamo na may mga tao talagang may seryosong problema.
Habang ang iba ay hinihila ang katawan palayo, binanggit niya na muling bakante ang upuan ng deputy at inaalok ito kay Kim. Nananatili si Kim sa isang posisyon ng pakikipaglaban at tinatanong kung bakit nila tina-target ang King Guild. Min-suk ay mukhang nagulat, nagtataka na nagtanong pa si Kim imbes na basta sumabak na lang. Pero ipinaliwanag niya na sawa na sila sa tore, at ang tanging paraan para makaalis ay ang patayin ang leader. Bago siya makapagpatuloy, sumingit si Bango, nagtatanong kung iniisip din ba nilang kumuha ng mga hostage. Umiti lang si Min-suk, pero si Kim ay labis na nagagalit at humihingi ng mga sagot. Hindi niya maalis sa isip ang tungkol kay Suko, nagtataka kung ang pangalawang kasanayan ba ang nagbigay diin sa kanilang lihim. Nabigla si Min-suk sa bilis ng pagkaalam ni Kim, pero hindi siya binigyan ni Kim ng pagkakataong makahinga. Lumapit siya, muling pinipilit ang sagot. Sa matinding apoy ng galit, sumagot si Min-suk, sinasabi sa kanya na lahat ay tungkol sa kanyang mga mata. Naglabas siya ng isang pangil, may mga apoy na kumikislap sa talam, at pinagsasaksak ito sa isang hibla lamang mula sa leeg ni Kim. Umiiwas si Kim, pero may isa pang sandata na tumama sa kanyang braso. Agad itong naging masiglang palitan ng mga suntok at depensa. Pareho silang kumikilos na parang kidlat, habang binibiro ni Min-suk na ang laban na ito ang magpapasya kung sino ang may kontrol. Ang larangan ay nasa apoy. Ang Smurf Guild ay nagtipon-tipon para sa proteksyon. Si Kim ay dumulas sa lupa at nagkatitigan sila ni Min-suk. May kakaiba. Sinasabi ng kutob niya na hindi lang matibay si Min-suk. Kumilos siya na parang isang sanay na mamamatay tao. Min-suk ay muling sumugod sa kanya. Naiiwasan ni Kim ang mga palo, pero bawat isa ay parang mas mabigat. Ang lakas na nakuha niya mula sa force ay nagpapanatili sa kanya na nakatayo, pero hindi na siya makapag-accelerate tulad ng dati. Bigla, sumigaw si El na mag-ingat siya, pero nakapagbigay si Min-suk ng matinding sipa bago pa siya makapag-isip. Si Kim ay gumulong sa nagliliyab na lupa upang mapahinto ang kanyang pagbagsak. Pinapabagal niya ang sarili sa pamamagitan ng pag-ukit ng kanyang espada sa lupa. Maaaring mas mabilis ang kanyang kalaban, pero ipinaalam ni El na hindi naman talaga nagbago ang bilis ni Min-suk. Umiti si Min-suk at sinira ang trick. Habang tumatagal ang laban, lalong damadami ang pinsala. Sa huli, nagiging malinaw kung sino ang matatalo. Biglang nagkaroon ng magandang ideya si Kim at sumugod ng may matinding bilis. Min-suk ay nagulat sa unang pagkakataon ng mapagtanto niyang pinipigilan pala ni Kim ang kanyang buong potensyal. Kaya't nagpasya si Min-suk na ibuhos na ang lahat. Ang mga apoy ay sumiklab pataas sa langit na parang isang napakalaking haligi bago tumakbo patungo kay Kim. Sobrang init, pero nagpatuloy siya. Iinog ni Min-suk ang kanyang kutsilyo, pero nananatili si Kim sa kanyang pwesto. Naalala niya ang trick ng damage build-up at inactivate ang reflection. Ipinapalam ng sistema sa kanya na ngayon ay magre-reflect na si Bronheart ng pinsala tulad ng kanyang hiniling. Si Bronheart ay kumikislap ng maputlang berde habang tumama ang sakit sa kanya ng malakas. Nagkikiskisan ang kanyang mga ngipin habang pinapanood ng guild sa takot. May isang bagay na lumipad mula sa bagyong apoy at bumagsak sa lupa. Lumabas na si Min-suk, halos patay na, at unti-unting dumidilim ang kanyang mga mata habang unti-unting nawawala ang huling mga apoy. Lumabas si Kim mula sa usok, ang kanyang katawan ay sunog at natatakpan ng soot. Hawak na hawak niya si Liu, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Min-suk na puno ng galit. Tinawag niya itong pangalawang klaseng kontrabida bago niya walang pag-aalinlangan na itinulak si Liu sa kanya. Ang sistema ay tumugon at inihayag na na-activate ang kanibalismo at opisyal ng naging ego si Min-suk. Si Kim ay nakatitig na may pagdududa habang napagtatanto niyang maaari ring magbago ang mga manlalaro. Ang kanyang mga binti ay nanginginig habang unti-unting bumabaon sa kanya ang realidad ng laban. Pero wala nang oras para umatras, kaya pinipilit niyang manatiling matatag, dahil ang pagpapakita ng kahit anong senyales ng kahinaan ngayon ay maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Sa paligid niya, nararamdaman niya ang malamig na mga tingin ng mga Smurf. Wala na ang kanilang leader at pangalawang in command, pero wala sa kanila ang mukhang nababahala dito. Sa halip, mukhang masaya sila. Isa sa kanila ang lumapit na may ngiti, nagtatanong kung ang lalaking pumatay sa kanilang leader ay siya ng bagong boss.
Hindi papatol si Kim sa kanilang panlilinlang at nag-shift sa isang fighting stance, handang harapin sila. Isang galit na madla ang nakatayo sa harap niya, may dugo sa kanilang mga mata, at sumisigaw si Bronhart sa kanya na tumakbo. Pero si Kim ay nananatili sa kanyang kinaroroonan, tinatitigan ang mob ng hindi natitinag. Alam ni Kim na ang reflection damage ay hindi kailanman iligtas sa kanya dahil kailangan pa rin niyang tumanggap ng tama bago magpadala ng kahit ano pabalik. Tulad ng nangyari sa labyrinth ng Harion, mas malakas ang tama, mas masakit ang pakiramdam. Alam niyang wala ng pag-asa ang kanyang katawan, pero huminto ang mga pulang manlalaro sa kanilang mga hakbang. Dahan-daang napupuno ng takot ang kanilang mga mata habang nagmumakmak si Kim, isang malamig at matalim na tingin na tumatagos sa kanila. Isa sa mga Smurf ay binabantayan ng ating tao, napapansin ang madilim na enerhiya na umiikot sa paligid niya. Sinusubukan niyang alamin kung sino talaga si Kim. Isang ngiti ang sumisilip sa kanyang mukha habang iniisip kung mahalaga pa ang mga numero dito. Sa pakiramdam ng kumpiyansa, sumugod siya na sigurado na ang ilang matitibay na suntok ay magtatapos na sa laban. Ang guild ay nasa likuran niya, handa na ang mga espada, pero alam ng lahat na si Kim ay halos ubos na ang lakas. Pinipigilan ang kanyang mga ngipin, naghahanda siya para sa palo, ngunit biglang lumitaw ang isang baluktot ng ngiti habang nagbigay siya ng komento tungkol sa pagka-late ng isa. Biglang kumalat ang nagyelo sa buong larangan, pinapalamig ang mga sundalong Smurf. Si Zuko ay lumapag sa isang malaking bato at sinabi niyang matagal na. Tumawa si Bong ng maliwanag habang binabati si Zuko, habang nanginginig sa takot ang kanyang karibal. Huminto si Zuko, sinabihan si Kim na wala ng oras para makipag-chat dahil may mahalagang gawain siyang dapat asikasuhin. Nagpakawala siya ng isang malakas na snowstorm, nagpapadala ng malamig na hangin sa buong larangan. Habang tinitingnan niya ang paligid, binibilang niya ang mga Smurf at nakikita ang mas marami kaysa sa inaasahan niya. Iginagalaw niya ang kanyang ice knife at sinabi sa ating bayani na bigyan siya ng 3 minuto, pagkatapos ay tumakbo siya sa laban at biglang nawala.